Gravy will grab your wrist. You'll need a sugar-free baby. And you won't believe what you do when the sugar's calling you. Girl, it was showtime. Where you wanna be? It's alright. 98.3 Smile Radio. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to #BBF. #blessed, beloved, and favored. Ako po si Chacha Faith at makakasama niyo po ako ngayong gabi. At syempre, napaka-special ng araw ngayon. Ano bang meron ngayon, Kuya EJ? Yan, ako naman po si EJ Ruiz, ang mga kasama nyo din tonight dito sa #BBF. So, ano nga ba meron ngayon? Anniversary lang naman ng #BBF. Happy anniversary po sa ating lahat. Happy anniversary! So, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat ng BBF team, sa ating mga regular na listeners lagi every Friday, happy anniversary po sa ating lahat. Yan. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is a... Ayan, isang taon na tayong magkakasama mga ka-BBF. Isang taon na rin tayong nagtutugtugan, nagkakantahan at nagkikwentuhan. Siyempre, tuloy-tuloy lang tayo dyan. Tama ba yun? Ayan, nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumubaybay sa amin sa buong isang taon ng pag-i-air namin dito sa #BBF. So, tuloy-tuloy lang po tayo at lalo pa namin pagagandahin, lalo pa namin pagigtingin ang aming program dito sa #BBF. At syempre, hindi po kami magsasawa na sabihin sa inyo, linggo-linggo, every Friday, na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. At hindi lang yun, syempre sa Lord, walang imposible. At sa #BBF, may nagmamahal sa'yo. Siyempre po sa lahat po ng gusto kaming makita at mapakinggan online, punta lang po kayo www.ustream.us.tv/smile-radio-98-3-FM. Again po, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At para naman po sa inyong mga greetings and suggestions, just text 0907-9063-4524 for Smart and 0917-9284-843 for Globe.
Ulitin ko po, 0907-906-3452 for Smart and 0917-928-4843 for Globe. You lead the way, got your eyes beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life we created, I choose. See the sun now bursting through the clouds. And syempre, tuloy-tuloy lang po tayo sa tugtugan. Diyan na po kayo. Stay tuned lang mga ka-hashtag BBF for more of Christian music. Ayan, syempre nandito ang BBF team para bumati sa ating lahat. Ayan. Magandang gabi po. Ako si Ate Gigi. Bumabati ng happy anniversary po sa ating lahat. Hello po, ako po si Benok. Happy anniversary po sa lahat. Hello po, magandang gabi po. Ako po si Sherwin. Happy anniversary po sa inyong lahat. Hello po, magandang gabi po. Ako po pala si Rafael po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Astounding. Love is an ocean, you can drown it. A sweet embrace, a lovely taste. Now taste and see, I'm under. Ayan, jamming na tayo mga ka-hashtag BBF. Ito na po ang You Are Good by Israel Newton. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from generation from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Magandang gabi po sa ating lahat at higit po sa lahat, happy anniversary sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa kanyang katapatan, paggabay, pagsubaybay sa ating pong programa. So sa mga sumusuporta sa aming pong program, maraming salamat po sa inyo. Nawa po'y patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Hello sa Evangelista family, kay Kuya Edmond and Ate Sol, pagpalain po kayo ng Panginoon. Hi po sa inyong lahat at salamat. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na
nakaabot po tayo ng isang taon upang patuloy po nating ipagdiwang ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa atin. Hello din kay Kuya Greg dyan sa Davao at kina Nanay Evelyn, Tatay Ed, relax lang po kayo dyan. Makinig lang po kayo ngayong gabi at mapagpapala po kayo. Happy birthday kay Kuya Junior. So, salamat po sa inyo lahat. Happy anniversary po. Ating pong ipagdiwang yung goodness, yung greatness, yung love ng ating Abba Father. Thank you so much. Happy anniversary. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat at happy anniversary po sa ating lahat, mga ka-hashtag BBF. Ito po si Pastor Lynn at palaging sasabihin sa inyo, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi nababawasan, hindi napapagod dahil mahal na mahal na mahal na mahal ka ng ating Daddy Lord ngayon, bukas at magpakailanman. Yan. So, good evening po. Lalong-lalo na po sa mga kapartner natin na simula pa lang ay sinamahan tayo, mga taga-USA, ayan, pagpalain kayo ng laksa-laksa, rumaragasang pagpapala ng Lord dahil kasama namin kayo sa ministry na ito ng hashtag BBF. Yan, so kahapon po ay natutuwa ako habang nagpapasalamat ako sa Lord na naka 1 year ang ating program, hashtag BBF, sa kanyang pag-sustain sa program na ito. At dahil doon, binalikan ko po yung ilang mga broadcast natin. Ilan po doon ay natuwa po ako na yung mga kapahayagan ng Panginoon sa ating lahat sa mga nakaraang mga broadcast. At alam niyo po, ang pinakabuod pa rin ng lahat ng ating mga mensahe na narinig sa ating program hashtag BBF ay patungkol pa rin po sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. The world is celebrating Valentine's Day on Sunday. So, once a year ay ginugunita ng mundo yung Valentine's Day na para bang ito yung araw kung paano ipinahahayag yung pagmamahal sa kanilang kamag-anak, sa mga karelasyon, kapatid, kapamilya, ano po. Pero para sa atin, ng mga believers ni Kristo, every day is Love Day. Kasi si God, who dwells in our hearts, is love Himself. At mahal na mahal ka ng ating Daddy Lord every single day. Hindi lang tuwing Valentine's Day o hindi lang tuwing February 14. So, sa atin, sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Diyos, everyone is Love Day. Yan. So, ganun pa man, Happy Hearts Day din po sa inyong lahat. At sa lahat po ng nagsasabing nobody loves me, you're not telling the truth. Kasi God loves you so much. Ayan, at saka siya lang talaga ang tunay na nagmamahal sa iyo, nagmamahal ng totoo. Ayan, yung ating Daddy Lord lamang talaga ang tunay na nagmamahal. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko pong iparinig sa inyo ang isang love, yung napaka-common sa ating lahat, love chapter, 1 Corinthians chapter 13, na babasahin po sa atin ni Chacha Faith. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Love is patient and is kind. Love does not envy. Love doesn't brag, is not proud, doesn't behave itself inappropriately, doesn't seek its own way, is not provoked, takes no account of evil, doesn't rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Love never fails.
Ayan, so thank you. That's 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Ayan, so dahil ngayon ay sineselebrate nga ang Love Month ng world, and gusto rin nating pag-usapan yung tungkol sa love ngayong gabi. Yan. Doon sa binasa ni Chacha Faith, gusto kong kunin yung 3 points doon sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Gusto kong kunin yung tatlong points na nandun. One is in verse 5. Sabi doon, love does not seek its own way. Yan, yung nasa verse 5. Love does not seek its own way. Yung ito pong love na tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 13 is agape, or the God kind of love. Ang tinutukoy dito, yung pagmamahal ng ating Diyos. Minsan, pagka nababasa natin ito, iniisip natin, nakikita natin yung ating pagkukulang dahil hindi natin magawa ang ganitong klaseng pagmamahal. Or nalulungkot tayo dahil itong klaseng pagmamahal na ito ay hindi na ibibigay sa atin. Kasi pang pagmamahal na ito is so perfect at so true, kasi ito po'y pagmamahal ng ating Diyos para sa atin. Ngayon, if we come to know and deeply understand itong klase ng pagmamahal meron ang ating Diyos para sa atin, this same kind of love ang ating maibabahagi sa iba. So, we have to understand first yung love ni God para sa atin bago po tayo makapagbahagi ng ganitong klaseng pagmamahal para sa iba. I remember yung ating second broadcast. That was February 20, 2015. Ang title ng ating broadcast was We Love Because He First Loved Us. Second broadcast natin yon. Ang ating verse na iyan ay nakuha natin sa first letter of John, chapter 4, verse 19. Ang ibig sabihin nun, hindi tayo pwedeng magmahal kung hindi natin tinanggap yung pagmamahal muna ng ating Diyos. So kung hindi natin alam na mahal tayo ng Diyos at hindi natin naintindihan at hindi natin tinanggap ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi rin tayo makapagbibigay ng ganitong klaseng pagmamahal. Sabi nga ng ating binasa, yung verse 5, love does not seek its own way. Ang pagmamahal kasi ng Panginoon unconditional. Tipong nagmamahal ng walang kapalit. At yung pagmamahal niya, hindi niya hinahanap ano yung mapapakinabang ng sarili ko sa pagmamahal na ibibigay ko. Because if you love because you want something in return, hindi ka nagmamahal, nag-i-invest ka lang because you want a return of your investments. So kung ikaw ay nagmamahal tapos gusto mo that same kind of love ay ibalik sa'yo, hindi pagmamahal ang tawag doon. Ang pagmamahal na iyon ay, ang tawag doon ay para kang isang employee na nangangailangan ng sweldo. Okay, you're working for it and you want to earn something out of what you've done. Ang tunay na pagmamahal, ito yung pagmamahal na hindi hinahanap yung sarili niyang kapakinabangan at sarili niyang kapakanan. That's real love. Ito yung totoong pagmamahal. At ito yung pagmamahal na ibinigay ng ating Diyos para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanyang anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, hindi niya sinabing, okay, binigay ko yung anak ko, so dapat pakatino kayo, dapat magpakabait kayo. Hindi niya sinabing ganon. Nanampalataya ka lang sa ginawa ng kanyang anak, buhay na walang hanggan,
para sa'yo. Grabing pagmamahal, di po ba? Grabing pagmamahal. Hindi niya inisip na kailangan mong bayaran. Kaya nga, kapag pinag-uusapan natin yung Ephesians chapter 2 verse 9, yung ating salvation, yung ating kaligtasan na binayaran ng banal na dugo ni Jesus, walang bayad. Kaya nga, by grace, we are saved. Pag sinabing grace, unmerited favor, unearned favor, undeserved favor. Ibig sabihin, hindi mo binayaran, ni wala kang qualities na magkukwalify para makuha mo yun. You're not deserving of it. Pero, tinanggap mo ang biyaya ng kaligtasan. So, ganun magmahal ang ating Diyos. And if you learn that kind of love, natanggap mo yon, naintindihan mo, naunawaan mo, na-enjoy mo yung klase ng pagmamahal ng Lord na iyon para sa iyo at para sa akin, that same kind of love, pwede mong ibahagi sa iyong minamahal. Kung ikaw ay wife, nagmamahal ka, hindi dahil okay ang asawa mo, minamahal mo siya kasi mahal mo siya. Kahit hindi niya gantihan o hindi niya kayang pantayan yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, hindi yun ang mahalaga sa iyo. Ang mahalaga sa iyo ay kung paano mo maipadama sa kanya na mahal mo siya. Kasi hindi ka sa sarili mo nakafocus, kundi nakafocus ka doon sa taong minamahal mo. Kagaya rin ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Marami akong naririnig na pinag-aaral ko tong mga anak ko at hari nawa, pag nakagraduate ito'y makabayad naman sila sa amin, makaganti naman sila naman ang maghanap buhay para sa amin. Di po ba ang magulang ay nagpapaaral ng kanyang mga anak para sa ikagaganda, ikaaayos ng buhay ng mga anak. Pero kung ang ating pong ginagawa ay gusto natin pagka nakagraduate ay sila naman ang magbayad sa atin, ay nag-i-invest lang po tayo sa ating mga anak. Hindi po yun out of love. Pero alam nyo po, kapag ka naman po out of love yung ating ginawa sa ating mga anak, naku, hindi nyo na po kailangan obligahin ng mga anak nyo. Sila na po ang magbabalik noon nang hindi po ninyo hinihingi. Okay, so number 1 is love does not seek its own way. Ibig sabihin, ang totoong nagmamahal, hindi selfish. Ang totoong pagmamahal, unconditional. Okay? Okay, kunin na naman natin yung sa binasa kanina, yung verse 7, verse 6 naman. Love rejoices with the truth. Okay? Ang pagmamahal ng Diyos, makatotohanan. Ang pagmamahal ng Diyos is the truth itself. Kasi if God is love, si Jesus naman ang truth, siya yung katotohanan. Okay? So, kapag alam mo ang katotohanan, ito magpapalaya sa iyo. Yun yung sinabi sa John 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, yung po bang ang sarap ba nung nagmamahal ka ng buong katotohanan, ng wala bang pagsisinungaling, wala kang itinatago, wala kang pagbabalat kayo, kundi transparency sa relationship, sa pagmamahal mo sa iyong anak. Hindi mo siya pinagsisinungalingan, kundi ipinapakita mo sa kanila kung anong katotohanan sa iyong asawa o sa iyong minamahal. Ganun po ang Panginoon sa atin kung magmahal. Ang pagmamahal ng Panginoon ay yung buong katotohanan. Never na nagsinungaling ang Diyos. Lagi siyang totoo sa atin. At ang gusto niya, dun ka rin magalak, dun sa katotohanan na ipinahayag niya. Because the moment you rejoice with the truth, yung katotohanan na yon, hindi lamang kalayaan ang ibibigay sa iyo, kasama ng kapayapaan and unspeakable joy. And the truth comes from the Word of God Himself. Yung mga salita ng Diyos na nahahayag sa atin, iyon ang katotohanan. And if the Word of God will be your guide and will be your map sa inyong relationship, there's no way na hindi mag-succeed yung relationship ninyong dalawa.
So, importante po yung truth sa ating mga relationship. Mahalaga po yon, and you will gain respect from people kapag lalo na sa mga taong minamahal mo, kapag lagi kang nasa katotohanan. Kasi alam nyo, ang hirap naman po kasi kapag hindi tama yung sinasabi mo, hindi totoo. Kasi kailangan mo na namang mag-imbento ng isa pang hindi totoo to cover up yung hindi totoong sinabi mo previously. So, before you know it, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo natuloy alam kung ano na talagang totoo. Sa dinami-dami ng hindi totoo na sinabi mo. And kung gagamit ka ng mga hindi totoong facts, ay sabagay, pag sinabing facts, totoo yon. Kapag gumamit ka ng mga hindi totoo just to cover the truth, lalabas at lalabas din yung katotohanan eh. Paano ka? Mahirap mo nang ipagtanggol ang sarili mo kasi ang dami mo nang nasabing hindi totoo. So, at ang nakakatuwa, if palagi kang pumanig sa katotohanan, payapa ka. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo, hindi mo kailangan mag-explain ng sangkatutak. Kasi, totoo, alam mo yung totoo. Alam mong nasa panig ka ng katotohanan. Di mo kailangan magpaliwanag, gumawa ng kwento. Kahit manahimik ka, alam mo yung totoo. At yun pa rin ang mangingibabaw. Okay? So, ayun. So, love rejoices with the truth. Always remember, you have to know the truth because the truth shall make you free. At kung iyan po yung lagi nating ipapagitan sa ating mga relationship, magsasucceed po. Victoriously, mai-enjoy natin yung ating mga relationship. So, yun din yung kind of relationship na gusto ng Lord between Him and us. Yung nakabase siya, nakapundasyon siya sa katotohanan. Yan. And verse 3, yan, verse 3. Ay, no. Verse 8 pala. Verse 8 tayo. Love never fails. Yan, love never fails. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 31 verse 3, yes, I have loved you with an everlasting love. So, ang pagmamahal ng Diyos, hindi po napupundi. Hindi napapagod. Hindi humihinto. Hindi nakabase kung okay ka o hindi ka okay. Ang pagmamahal ng Diyos, nagmamahal sa'yo ngayon at magpakailanman. Okay? So, magpapatuloy po tayo. But before that, pakinggan po natin ang isang awitin. Jesus at the center of it all.
church. Jesus being the center of our church. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, at the center of it all. Ayan, so Jesus at the center. Yan. Kapag si Jesus ang nasa center ng bawat relationship, it will surely succeed. So, tandaan natin, anumang mga relationship na hindi nakabase sa pagmamahal ng Diyos, hindi ka magiging lubusang masaya. Magiging lubusang masaya kasi hindi mo siya mai-enjoy ng lubos-lubos. Yun, hindi mo siya ma-enjoy ng lubos-lubos. Kasi, kagaya ng ating point number 1, love does not seek its own way. Kapag ka ang lagi mong inisip yung sarili mo, lagi mo na lang hahanapin kung ano yung pakinabang ng sarili mo doon sa relationship. Malulungkot ka kasi hindi ka masasatisfied. Kahit anong gawin nung nagmamahal sa'yo, hindi ka mafulfill, hindi ka masasatisfy ng pagmamahal niya kasi ang lagi mong iniisip yung para sa sarili mo. Palagi at palaging merong kulang sa'yo. So, ito rin yung dahilan kung bakit may mga relationship na hindi nagsasucceed. Kumbaga, nasisirang mga relationship. Kasi, ang number 1 na reason is yung selfishness. Yung laging yung para sa sarili mo yung iniisip mo. So, importante if you love, you don't seek yung para sa sarili mo lang, kundi yung para sa ikabubuti, first and foremost, ng iyong minamahal. Kasi ganun magmahal ang ating Diyos. Inisip niya tayo. Noon ngang si Jesus nasa road papuntang Golgotha, papuntang Mount Calvary. Nung naglalakad siya at pasan-pasan niya yung krus, hindi niya inisip yung para sa sarili niya. Kasi kung inisip niya ang para sa sarili niya, sabihin na lang niya, nako darling of heaven ako. Ang ganda ng buhay ko dun sa heaven. Nagkatawang tao ako para masaktan lang. At dahil nasa katawang tao ko, nakakaramdam ako ng pain. Hindi ko naman dapat pasanin ang krus na ito dahil wala naman akong ginawang kasalanan. Pero hindi niya inisip ang para sa sarili niya. Itinuloy niya yon, kinumpleto niya ang kanyang mission. Okay? He finished the work. Kasi ang iniisip niya hindi ang kanyang sarili. Iniisip niya ikaw at ako. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, magkaroon ka ng victorious life, magkaroon ka ng buhay na ganap at kasya siya. Kaya tinapos niya yung mission niya dito sa lupa. Dahil hindi yung sarili niya ang kanyang inisip, kundi ikaw. And that same kind of love, kung yun din yung ibabahagi mo sa mga minamahal mo, hindi ka malulungkot. Kasi in case hindi maibigay sa'yo, yung love na binibigay mo, hindi bumalik sa'yo, hindi ka masyadong malulungkot. Kasi ang iniisip mo, minahal ko siya Hindi para sa pagmamahal na makukuha ko sa kanya, kundi minahal ko siya kasi mahal ko siya. Period. Hindi yung minahal ko siya kasi gusto ko mahalin niya rin ako. Minahal ko siya kasi ito ang pakinabang ko from him. Ito yung makukuha ko out of this relationship.
At saka kung halimbawa mag-fail yung minamahal mo, meron siyang magawang pagkakamali sa'yo. Siyempre, tao tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo, pero napakadaling magpatawad. Kapag inisip mo, hindi mo inisip yung para sa sarili mo, kundi para sa ikabubuti pa rin ng relationship nyo, mas madaling magpatawad. At mas madali pa rin tanggapin ulit siya. Kasi, mahal mo siya. Hindi yung sarili mo ang minamahal mo. Okay? So, in return naman, nakikinabang ka rin nang hindi mo sinasadya, na hindi yun ang motibo mo. Nakikinabang ka rin sa relationship kasi nai-enjoy mo pa rin yung relationship. Less stress ba? Less stress. Okay? So, sabi ko rin kanina, love rejoices with the truth. If you want to be successful in every relationship that you have, kailangan nakapundasyon yung inyong relationship with the truth. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung katotohanan tungkol kay Kristo. Okay? Kasi kung doon nakabase, hindi ko masasabing you will be free from any problems and difficulties na may encounter ng relationship. Hindi ko po yun maipapangako. Pero ang maipapangako ko po sa inyo, you'll get through with any of those circumstances and difficulties na pagdadaan nyo. You'll get through with them. At magiging matibay ka. Magiging matibay ka kasi alam mo yung katotohanan. And number 3, sabi ko nga ay, love never fails. Kapag sinabi ng Diyos na mahal ka niya at yung pagmamahal ng yon endureth forever, alam niyo po sa Bible, ang dami kong nababasa na paulit-ulit, love endures forever. His love endures forever. Paulit-ulit, His love endures forever. His love endureth forever. His love endures forever. Paulit-ulit. Kasi gusto tayong assure ng Panginoon na hindi ako titigil, anak, mahalin ka. Hindi ako mapapagod. Hindi ako hihinto. Kahit ipagtabuyan mo pa ako, kahit na ayaw mo akong mahalin o kahit ayaw mo akong paniwalaan, hindi ako titigil. Nandito lang ako, hindi ako mawawala sa buhay mo. Yun nga lang, tayo kasi, tayo yung lumalayo. Tayo yung nagsasara ng ating mga pinto. Pero ang pagmamahal ng Diyos never fails. Okay? And if we have received that kind of love from the Lord, yun din yung pagmamahal na ibinibigay natin sa ating mga kapamilya, kapuso, kaibigan. Yung bang nagmamahal ka ng walang hinto. Yung pagmamahal mo rin hindi napapagod. Kahit na nakakapagod na yung sitwasyon, para bang ayoko nang magmahal, palagi na lang ba akong masasaktan. Pero hindi ka napapagod. Masasaktan ka sandali, pero magmamahal at magmamahal ka pa rin. Dahil yun yung klase ng pagmamahal na tinanggap mo sa Panginoon. And because of that, mas masaya ang buhay. Mas masaya ang buhay at masasabi mong ang Love Day ay hindi lamang tuwing February 14. Love Day is 366 days. Dahil ano ngayon, leap year 2016. So ang ating araw ngayon ay 366 days. So 366 days, meron kang 366 days to enjoy the love of God para sa atin. Yan. So, sabi ko nga, binabalikan ko yung ilang mga broadcast natin last for a year, yan, simula nung February 13, 2015 hanggang nung last Friday. So nakakatuwa yung mga messages na i-broadcast natin. So, yung kauna-unahan, I remember, nung February 13, ang title is Come to the Father, Whatever Your Purpose May Be. Ang ating topic dito, I remember, is yung tungkol sa kwento sa Bible na very popularly known as the Prodigal Son. Pero, ang binigyang diin po namin doon is yung ating loving Father, na kahit na ano man yung nagawa natin sa buhay na kagaya ng ginawa ng Prodigal Son,
andyan pa rin yung loving Father na tanggapin tayo, mahalin tayo, i-bless pa rin tayo kasi yung prodigal son na yon, ibinigay pa rin sa kanya yung kanyang singsing, binigyan pa rin siya ng singsing, kumbaga binigyan pa rin siya ng kanyang possession, binigyan siya ng kanyang panyapak, binigyan ng kanyang posisyon, at saka yung kanyang balabal, para bang yung comfort, yung protection niya, yung protection binalik pa rin ng ating Daddy Lord. Kasi yun is yun nga sabi ko nga popularly known as prodigal son. Parable yun na kinuwento ni Jesus to make known to us kung anong klaseng tatay meron siya, kung anong klaseng father ang ating Father God, kung paano siya magmahal sa bawat isa sa atin. Okay? So, meron pa rin tayong mga na-discuss on air na I remember si Chacha Faith yung nag-broadcast noon, nag-message sa atin, ang title #tanggap ka. So, sinasabi doon, yun yung nakabase sa Ephesians chapter 1 verse 6, na whoever you are, tanggap ka ni Lord. You are accepted in the beloved. So, kapag nanampalataya ka kay Jesus as your Lord and Savior, ang nakikita sa'yo, hindi ikaw na pumapalpak, hindi ikaw na nagkakamali, hindi ikaw na ang daming weaknesses, hindi ikaw na hindi acceptable sa world, kundi ang nakikita sa'yo, si Jesus na nakatira sa puso mo. Kaya you are accepted in the beloved. Okay, so, meron pa rin tayong na-discuss, I remember April 17, Jesus, who knew you well, loves you so much. Alam niyo si Jesus, alam na alam niya kung sino ka, ano ang mga ginagawa mo, alam niya kung ano yung kaya mong gawin, hindi mo kayang gawin, ano yung nagawa mo, ano yung hindi mo nagawa. Sobrang kilalang kilala tayo ng ating Diyos. Sabi nga sa Matthew, even the numbers of our hair are numbered. Kumbaga, yung bilang ng ating buhok, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yun. Ibig sabihin, ganun ka-detailed ang pagkakilala ng Diyos sa iyo at sa akin. And yet, mahal ka pa rin. Sa kabila ng alam na alam niya kung sino ka. Kaya nga yung title ng ating message noong April 17, Jesus who knew you well loves you so much. Yan. So, meron ding isang broadcast na parang nagkaroon tayo ng panel discussion noon. Andito si Sir Ian, andito si Mayfor, si Rose Ann. Ang title is Becoming a Better You. Okay? So, there are times kasi you want to be your best para sa iyong minamahal. Kasi, iniisip natin kapag we are at our best sa ating minamahal, hindi niya tayo iiwan. Pero no, becoming a better you is having Jesus in your life. Kasi kung sabi nga lagi sinasabi ni Pastor, kung ang isang tao wala si Jesus sa buhay niya, walang kwenta ang buhay niya. Kapag ka si Jesus nasa iyo, you have everything. You are a better person. You cannot be a better person without Jesus in your life. So, yun lang naman eh. At kapag si Jesus nasa iyo, yung mga principles ni Jesus, yung mga teachings ni Jesus, ay siya mo ring principles at siya mo ring ipinapamuhay, you are a better person. Kasi, ang daming pwedeng gawin ni Jesus para sa iyo. So, becoming a better you, I remember, ang sabi natin noon ay, importante, si Jesus nasa iyo. Yan. At kasama sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay yung hindi siya nagagalit. Kanina nga sabi natin is His love is everlasting. Okay? God loves you with an everlasting love. Yun. So, at dahil doon, hindi yung mahal ka lang niya sa panahong okay ka, mahal ka lang niya sa panahong gumagawa ka ng mabuti, o mabuti ang kalooban mo, no? Mahal ka niya sa lahat ng panahon. Even sa mga panahong pumapalpak ka, mahal ka pa rin. And God is not rude. Kapag lalo sa panahong
ang dami mong ginawa, ang dami mong pagkakamali, nakagawa ka ng pagkakamali. Doon mo lalong kailangan si Lord eh. Doon mo lalong kailangang tumakbo sa Kanya for help and mercy. And doon ka lang makakalaya. So, sabi nga natin last previous broadcast natin na kapag sa tingin mo parang wala nang nagmamahal sa iyo, wala nang tumatanggap sa iyo, wala nang gustong makasama ka kasi ang dami-dami mo ng palpak na ginawa, iniwan ka na ng mga kaibigan, mas lalo mong kailangan si Lord sa mga ganitong panahon na naiwan ka ng lahat. Siya lang yung pwedeng tumanggap sa iyo pa rin sa kabila ng lahat. Siya pa rin yung gusto ka pa rin yung pagpalain at iayos, ilagay sa ayos. Gustong-gusto niyang gawin yun. Siya lang ang pwede magbigay sa iyo ng mercy. Ano nga ba yung mercy? Lagi nating pinag-uusapan dito sa #BBF. Mercy is not receiving the punishment you deserve, while grace is receiving the blessings that you do not deserve. Okay. So, and kasama sa pagmamahal ng Diyos is yung tayo ay freely forgiven, kagaya ng ating title ng ating message last May 29. We are freely forgiven. At dahil freely forgiven, hindi mo pa nga hinihingi, binibigay na ng Lord sa'yo. Mahal na mahal ka ng ating Daddy Lord. At dahil dyan, huwag ka mag-atubiling lumapit sa Kanya. Kahit gaano karaming ang nagawa mo. Alam niyo kung ganitong klase ding pagmamahal ang meron ng bawat mag-asawa, kasi hindi naman tayo wala namang perfect wife talaga at wala ding perfect husband. Pero ang importante lang yung meron tayo nitong forgiveness na meron ang Lord para sa atin at alam natin yon na si Lord nagpapatawad sa atin, and that same kind of love, yung love na willing to forgive, meron din tayo para sa ating mga minamahal. Walang masisirang pamilya kasi handa tayong magpatawad. Okay? And yun. So, ang dami nating mga pinag-usapan nung sa buong isang taon, at importante lang marunong tayong manampalataya sa ating Diyos na nagmamahal ng totoo sa bawat isa sa atin. Yan. So I think we need to hear another song at this very moment. Jesus.
Ayan, so I hope po na napagpala po tayo ng ating message for tonight. At lagi niyo pong tatandaan, si Lord love na love po tayo. At yun yung reason, yun yung kaisa-isa main reason kung bakit niya hinayaan ang kanyang anak na magmatay, mahirapan, ma-humiliate. Kasi sobrang mahal niya ang bawat isa sa atin. Ayaw niya na ang bawat isa sa atin mapahamak. Gusto niya ang bawat isa sa atin, kung ano yung inihanda niya, magandang buhay para sa kanyang nilalang, may sa katuparan. Kaya lang kasi, before niyang ipinadala si Jesus dito sa earth, ang daming napapahamak ng mga tao, namamatay because of sin. So ayaw niya yon. Gusto niya yung mga promises niya ma-fulfill sa buhay ng tao. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So ang kailangan lang natin gawin, manampalataya lang Wala na tayong gagawing iba pa, manampalataya lang. Kumbaga yung mga gagawin nating iba, yung paglilingkod natin, paggawa ng mga mabuti, yun ay mga bunga na lamang ng ating pananampalataya. So ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya sa ating Panginoon, sa ginawa ng ating Panginoong Jesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, na yung kanyang sakripisyong iyon para sa kaligtasan mo at sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And kapag naintindihan mo ang lahat ng ito, natanggap mo ang klase ng pagmamahal na ito yung power na maglalagay sa iyo sa sitwasyon na hindi ka magagapi. Palagi kang magtatagumpay. You know, love is power. Ito yung love na ito na natanggap mo from the Lord, ito yung maglalagay sa iyo sa magandang buhay. Buhay na ganap at kasyasya. Hindi lang magandang buhay na maraming pera, kundi magandang buhay na may kapayapaan, may kagalakan, may pananagumpay sa lahat ng bagay, anumang challenges sa buhay. At yung love na ito na tinanggap mo, at kung ito rin yung love na ibabahagi mo sa ibang tao, may power ka Meron kang pananggalang ba sa mga stress, sa galit, sa inis? Kasi kapag yung love na yon meron ka, hindi ka kaagad matatalo ng mga nakaka-stress na sitwasyon. Kasi ang mangingibabaw pa rin sa'yo yung pagmamahal mo dun sa mga tao. At mas madaling mag-forgive. Alam naman natin, hanggang di tayo nagpapatawad, hindi na gagamot, hindi na hi-heal yung pain na meron ka. So kung may love ka, mas madaling mag-forgive. Pero kung wala kang love, para bang mabubuhay ka na lang ng kung ilang araw, ilang buwan, ilang taon, na dala-dala mo yung galit sa puso mo. At napakahirap nun. Hindi ka payapa. Palagi ka na lang naiirita kasi pag naaalala mo yung pain na yon, yung galit na yon, hindi masayang buhay. 'Di ba? Hindi mo sumasaya ka man sandali, mamaya maalala mo na naman, malulungkot ka na naman. Kaya nga love is power kasi yung love na yon na tinanggap mo from the Lord, yun yung mag-aalis sa iyo sa ganong sitwasyon. Kasi magpapatawad ka because the love of God is a love that forgives. Okay? At kapag ka din naunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos na yan sa atin, yung pagmamahal, yung ating mga relationships, nililid ba tayo para ilagay sa kamay ng Diyos ang ating mga relationship, parang ipagkatiwala sa Kanya ang anumang relationships na meron tayo. Mother and son, mother and daughter, father and son, father and daughter, husband and wife, a friend to a friend, brotherly love, whatever relationship we have, we tend to put everything in God's hands. Yung ipagkatiwala lahat sa Panginoon. Kasi alam mo na mahal niya tayo Naintindihan mo yun Mahal niya tayo Kaya yung nagmamahal sa atin ng totoo at labis-labis, siya yung ang sarap pagkatiwala ng relationship dahil alam mo, kapag mahal ka ng Diyos, hindi ka niya ilalagay sa alanganing sitwasyon. Kaya, kapag naintindihan mo yon, you tend to give everything to the Lord's hand. At napapayapa ka doon, and nagsasucceed yung anumang relationship na meron ka. So, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig po ngayon, anuman pong sitwasyon meron kayo at anuman pong relationship meron kayo. Okay? Kahit na po sa mga relationships na hindi ka tanggap-tanggap sa mundo, ipagkatiwala lang po natin sa Panginoon ang lahat. Siya po ang magsasaayos ng lahat.
And believe me, wala pong hinangad ang ating Daddy Lord na makakasama sa atin or makakapagpahamak o magpapalungkot sa atin. Marahil medyo malungkot lang minsan yung kanyang proseso, pero ang gusto pa rin po niya, ilagay tayo sa tama, ilagay tayo sa ayos, at ilagay tayo sa mas makabubuti at mas masayang sitwasyon. So, trust God sa anumang relationship na meron tayo. Importante, hindi po yung sarili natin ang iniisip natin in every relationship. So, Happy Hearts Day and Happy Love Month to everyone and happy anniversary mga ka-hashtag BBF. Ayan, happy anniversary po ulit sa lahat po ng nakikinig ng hashtag BBF at patuloy lang po kayong sumubaybay dito po sa hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favor dito lang po sa 98.3 FM Smile Radio. Ayan, syempre hello po kay Kuya Ian, Ate Rose Ann, Ate May 4, kay Dada, kay Gleda, Brian, Dwight, Justin, Carlo, Kyra, Mactaylay, Marvin, Trixie, Hazel, Diane, Charmaine, Jaya, Fersian, Frankie, Luis, Michelle, Trisha, Saria, Rain, and Gado. Yan, binabati ko rin si Daddy Doming, Mami Helen, si Tita Sin, si Charm, kay Tito Ming, and kay Kuya Pong dyan po sa Angeles, Pampanga. Thank you for listening po kay Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, kay Luis at kay Ate Edlyn, kay Ate Nora, Hazel, Diane, and Oliver Santiago, kay Ate Grace, Kuya Elimar, Trisha, Dave Santiago, Michelle Cabana, Mila and Lando Santiago, kay Nanay Lucy, kay Ate Belen and Abigail, kay Apple, Mark, Jaya and Jenna Santiago, kay Ate Maria Margalio, Chame, Cyrus and Christian, kay Ate Lita and Jane Vicente, kay AJ and Casey, kay Tim and kay Matthew, at hello din kay Ate Irene and July Baleno, kay Justine and Ate Mer, Ate Malu, and Trixie. Hello din po kay Ate Rose, Ate Carla, Apple Gonzalez, Jimboy Lopez, Jane and Bernard Laconsay, Janber and Riza Laconsay, kay Kuya Denny, and kay Ate Lisa and Ram Izon, at kay Ate Albi and Ate Aubrey Izon. Sayaw tayo. Binabati po namin ang happy listening ang The Rock Christian Fellowship dyan po sa Sacramento, California. Brother Rick, Sister Larry Manguera, Charmaine Hirales, Brother Leo and Marisa Swan, Pastor Vilmer, Brother Boboy, and Cora Yap. Ayan. Happy listening din po kay Ate Iya and Yana Valencia, Melchris Almario, Ate Joy, Kuya Bernard Tuason, Berlin Tuason, and Ninong Ricky Gatdula. Yan. Happy listening din po kay Mila and AJ Ongkinko, Aaron of Abukay. Ganun din po kay Grace, Till, Jack, Nika, Micah, Gio, Kim, JJ, Sed Magpantay, Maribel Magpantay of UAE. Happy anniversary po sa lahat. Hello, happy birthday nga pala kay Kuya Junior, na anak ni Nanay Evelyn at saka ni Tatay Ed. Hello po. Hello din kay Saria. Hello, Saria. And Edlyn, hello, how are you? Si Ate Sol and Kuya Edmond, hello po. Binabati ko po sila Dada, sila Nanay Meli, sila Gado, at si Princess. Ay, binabati ko rin po yung napakaganda kong mama na si Vilma Mendoza na sa Smile Radio. Gledolyn Tapan, Mami Gloria Tapan, at Rain Tapan. Hello kay
Kuya Greg ng Davao. Thank you sa pagbati ng happy anniversary. Yan, kay Kuya Jenner Luciano, dyan sa Arizona. Yan, hello, Kuya Jen. Hello, Jenref. Happy listening po pala kay Ate Glenda, kay Ate Dada po. Saka po pala kay Kuya Bryle. Sa lahat po ng sumusuporta sa mga nakikipartner sa amin, nananalangin para sa program na ito sa hashtag BBF. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng maraming ng Lord. Maranasan nyo ang kanyang mayamang biyaya. Kasi napakasaya po namin na nandyan kayo para suportahan ng ministry na tuwang-tuwa po kaming ginagawa. Ayun. At hello po sa lahat ng mga nasa Bontoc, lalong-lalo na ang Colnog family, si Ma'am Telma, Sir Mario, Joshua, Kel at saka Sam. Hello sa inyo. See you next week. Wala ba kayong kaman? Indayo, sayaw tayo. At hello din kay Ate Liza Barros at yung pinapapray mo tungkol kay Harley. Magpe-pray ang aming buong family para doon. At hello din sa lahat po ng nakakasama namin dyan sa Orani every Sunday ng 5:30 p.m. Hello sa inyong lahat. Natutuwa po kami na puro nanay at lola yung aming nakakasama. Marami pong salamat. Natutuwa kami. Excited kami every Sunday na magkita-kita po tayo. Happy anniversary din po sa BBF Light Center Balanga. Inimbitahan po namin kayo sa ngayong Feb 28. Ayan, yung gustong makibahagi po sa aming pag-celebrate ng ika-6 na taon na kabutihan at katapatan ng Panginoon sa Empric Quaderno Elementary School, Sibakan. Audiovisual room. Okay, magsisimula po tayo ng 9 o'clock hanggang hapon. So, welcome po kayong lahat. Pasyalan niyo po kami at maki-share kayo sa amin ng faithfulness ni God sa loob ng 6 na taon na pinagpala niya kami, ingatan niya kami at sinamahan niya kami ng kanyang walang hanggang pagmamahal. At lahat din po ng ating mga ka-hashtag BBF, samahan niyo rin po kami dahil yun din po yung celebration ng ating 1-year anniversary ng hashtag BBF dito sa 98.3 Sa lahat po FM. ng aming supporter sa ministry na ito, thank you so much po. Amen. Alam ko po na ang Lord po ang magpapala sa inyong lahat. At syempre, hello po sa mga taga Roy Plaza, lalong-lalo na kay Mami Ami, kay Pastor John Catalbas, at sa lahat ng staff ng Roy Plaza, dyan sa and River of Yahweh, dyan po sa Dipolog City. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Again, this is every Friday, 8 to 9 p.m., 98.3 FM Smile Radio. But starting next Friday, okay, announcement po, starting next Friday, our program will start at 7 p.m. Inuulit ko po, starting next Friday, that would be February 19, tama ba ako? February 19, ang ating pong program ay magi-start earlier, 7 p.m. po. So, mga ka-hashtag, 7 p.m. pa lang po ay magsama-sama na po tayo dito pa rin sa 98.3 FM Smile Radio. And again, if you want to text us for your comments, suggestions, and prayer requests, 0907-906-3452, 0907-906-3452, or 0917-928-4843, 0917-928-4843. Ayan. At keep on listening to hashtag BBF at lagi namin pong ipagsisigawan mahal po kayo ng ating Daddy Lord. Kaya ugaliin po nating makinig ng hashtag BBF dahil sa hashtag BBF ay nagmamahal
mga ka-hashtag.